For today's video, marami nagpi-PM sa atin at nagtatanong kung paano pa mapapalakas yung signal ng mga Wi-Fi router nila sa bahay na hindi sila mapapagastos ng mahal. Nung napanood kasi nila tong Comfast na to, akala nila mura lang, okay? So mahal kasi to dahil pang outdoor and at the same time, gumagamit ito ng 5 dBi dual antenna. Mas malakas yung signal na binabato niya compared dito sa ating mga Wi-Fi router. So instead na gagamit tayo ng mga ganitong mamahaling AP router, pwede naman nating gawin yan dito sa ating mga disconnected na mga modem router or meron din tayong budget-friendly na Wi-Fi router dito. Dito guys, no, meron tayong PLDT, meron din tayong converged modem, and meron din tayong tinatawag na yung nilalagyan ng SIM card na modem router. And eto guys, no, kung meron kayong budget, pwede kayong bumili ng ganitong klaseng TP-Link Wi-Fi 6 na po ito. Pero bago kayo bumili ng mga high-powered na router, make sure na mabilis din yung internet connection nyo sa bahay. Let's say, for example, naka 1 gigabytes per seconds kayo, yun yung plan speed nyo, ganito mga router ang bilhin nyo. Pero kung nasa 300, 500 Mbps, eto, ganito na lang mga router ang gamitin nyo. Di ba? Budget friendly na, and at the same time, warranty guarantee din naman to, and plug and play pa. So, ipapakita ko sa inyo ha. Ito yung product natin. So kapag ka-access point guys, no, tandaan nyo, gagamit po tayo ng kable dito. So papakita ko sa inyo, no, kasi itong bahay namin dito, maraming mga blockings. So nakashare din yung internet connection natin dun sa kabilang bahay. So wala na kayong ibang gagawin kundi pa-plug nyo na lang and then yung kable na nanggaling dun sa ating modem router na converge. So ayun po yung modem router. No? Kaya kung makikita nyo, may mga switch ako dyan. Ayan, nakita nyo? Kasi meron tayong mga sinusuplayan din yan. Maraming mga nakasaksak dyan. Okay? Ngayon, kung gusto nyo makatipid, kung meron kayong mga disconnected Wi-Fi router gaya ng Converge, PLDT, or yung mga ganitong klaseng modem router is pwede nyo rin pong gawin. Kaso, problema lang dyan is kailangan nyo pang i-setup, i-configure. So dito, plug and play na lang to. Kung hindi man mag-work, madali pa rin naman siyang i-setup. Tara, pakita ko sa inyo na ipa-plug lang natin to at gagana siya. So imaginein mo kung magwa-wireless repeater ka, kung ganito yung bahay mo, hirap na yun. Kita mo, ang dami niyang pinto. Tapos, wall blocking. Tapos, ayan. So, mula dun sa modem router natin, kung makikita nyo, may pader pa dyan, and then another pader pa dun, and then another pader na naman dun. So, tatlong wall po yung nakaharang pala dyan, no? Tapos, gagawin natin is dudugtong lang tayo dito. So, kung may second floor pa guys, no? Pwede pa tayong magdugtong. Okay, tapos connect lang tayo sa Wi-Fi. Ayan, 5G. Para mas mabilis. Speed test. Ganda ng speed, oh. Ang kagandahan pa niyan guys, no? Kung naka-giga port din tong ano natin, existing access point. Tapos, kasi ito naka-giga port na rin yan, no? Mas mabilis pa yung makukuha natin dyan na speed. So, goods na goods yan guys. Panalo. Napaka-stable ng signal kapag ganyan yung setup natin. So, ganun lang guys yung setup natin. Lagay lang natin sa LAN. Ayan. Okay, then dito naman sa existing router natin, lagay natin dito sa LAN. So itong router natin is nakakonekto sa modem itong existing na to. Tapos nagdugtong pa tayo ng isa dito. Kung gusto niyo pa magdugtong ng isa ulit para sa third floor, fourth floor, walang problema. Pwede po 'yun. Okay? So napaka-solid ng signal kapag naka-access point tayo compared sa mga mesh at saka sa mga repeater guys, no. Kasi yung mga 'yun nire-repeat nila yung signal wirelessly. Tayo using cable. Kaya mas solid tapos naka-gigaport pa tayo, 'di ba? So sa mga interesado nitong Wi-Fi router na 'to, nandiyan lang yung link natin sa comment section. Thank you.